So, good morning natong tanan, no? Um, may gustong mo interview na ako kanang about sa ilang project sa eskwelahan. Sa karon, na ko sa kung tapan, no? Ang gusto mo interview na ako. So, good morning everyone, mom and classmates. So, we are students from Andres Bonifacio College here in Dipolog. My name is Sofia Yelena Elvio and this is Lawrence Lyle B. Arreglado. and we're both students in the Hume strand of grade 12. So, i-interview ng si Sir Joel Paglinawan para sa among entrepreneurship project. So, sir, could you tell us more about your business? Like, what type of business is this? Ako now, my business is bakery. Mhm. Hindi na po business, hindi na po bakery ang business ngayon, pero i-focus na natin sa about sa bakery. Actually, hindi ko talaga bakery business is not my dream nung bata pa ako. Kasi nag-discover ko itong passion ko about sa baking when I was 13 years old. Nag-start ako, nakapagtrabaho sa isang bakery dito lang sa Dipolog. So doon ko nakita na mahilig talaga ako sa baking kasi gusto ko matuto sa iba't ibang mga gawain sa bakery. Gusto ko kagad matuto. So ang ginawa ko, yun, tumutulong talaga ako kung anong mga gawain at saka nagtanong-tanong para mabilis ang pag-improve. So yun, so nagsimula. Yeah. What was your source of income before starting your current business? My source of income, doon ako nagsimula nung nakapag-ipon nung pinakalas na company ako nag-work. So doon ako nagsimula kasi hindi lang yung salary ko ang pinag-ipon ko. So nagsa-sideline ako dito sa akong boarding house. Dito ko gama sa mga orders. Marami kasing orders eh. Kahit wala pa akong bakery, marami na akong suki. Mga resort at yung iba rin mga hotel nag-order sa akin. So doon ako nakapagsimula na mag-ipon. At hindi lang kasi itong business na to, hindi lang kasi solo ito. Corpo sa aking parents. Kaya yun, nag-corpo kami about sa financial. And yung mga natutunan ko about sa mga experience ko at nag-aral din ako ng baking, doon na start kami ng business. Pero hindi talaga madali ang bakery business. Kasi hindi na siguro sa bakery, pero sa tingin ko, isa rin ang big shop na isa sa pinakamahirap na business. Kasi mandami mong iisipin about sa costing, ang dami. Hindi kasi pwede na kukuha ka ng maraming tauhan kasi nagsimula ka pa. Hindi mo alam kung mag-click ba ito o paano ka paano mo i-market ang mga product mo. Kaya marami ding pwedeng gawin para kumita ang iyong business. So ayun, dati nung bago pa lang nagsimula, nag-consignment ako sa mga canteen. Dami, mga more than 30 canteen siguro ang sinusupplyan ko. Schools nila. Mga school sa Dipolog. So yun, dami. Mga online. So yun. Pero hindi pa talaga kasi gigising pa ako ng 2 o'clock in the morning. 2 to 3. Kasi ilan lang tauhan mo? Nasa 3 lang ang tauhan mo. Katuwang yung aking parents sa big business. Kaya yun, unti-unti namang habang tumatagal ang business mo,
makikita mo naman ang pinagpagura mo. Sa ngayon, okay naman, naging stable naman yung ating sales. So medyo marami na yung tauhan. So nasa 11 na sila. 11 na ang tauhan ko. Plus doon sa isang branch ko, dalawa. So 13 na sila lahat na employees ko. Okay, so would you say na independent ng enterprise nimo? Like kanang ba kay naman kang sana kanang paanda nimo sa kanang pag-ipon nimo pag-start sa imong business unsa ni kanang nani siya backing like kanang sa mga like makita niyo kana sa sana sa tong sa mga ramona sa mga kuan mga big companies nga na wala na ni or independent ni or na pa ni backing sa mga dagko mga companies. Wala na siya. Depende na siya. Depende. Next question is, why did you decide to start a business? Okay, nakapag-decide ako ng magtayo ng bakery business kasi kanay akong passion no. So akong na-observe na sa pilan ako ka natrabahoan. So nakapag-trabaho ko ng bakery mga 7 weeks siya siguro. So marami na akong mga recipe na naipon at saka mga idea paano i-handle ang business. Pero based on my experience no, kaning iba ang magtrabaho ka as an employee at iba rin ang employer. Kasi marami ding mga idea, iba-ibang bakery, iba-ibang idea. So, ang sa akin din, iba rin. Pero ako mga idea din na kinuha o sa mga na-experience ko, pero kung isa kang creative na businessman, and also researcher. Hindi lang kasi pwede na magtiwala. Okay, magtiwala ka naman sa sarili mo, pero need mo talaga mag-research, no? At saka need mo rin na tumanggap ng opinion or suggestion sa ibang tao. So, doon ka makakuha ng mga karagdagang informasyon o ng idea at saka strategy. Nung sinabihan ko ang parents ko na magtayo tayo ng business. Pero sabi nila, kaya na ka ito eh. Pero ang atong sulayan kay kaning bakery business, maayo ni siya nga negosyo. Kay kaning magnegosyo ka, kailangan nga kabalo po ka kung paano i-manage ang business mo. Kasi marami kasing business na bankrupt, nalugi, kasi hindi nila alam kung paano i-handle. Katulad ng sa bakery, hindi mo alam kung hindi ka naka-experience ng bakery at saka wala kang recipe. Maraming employee na ng sitwasyon. So nagsalig din siya sa ilang employer o baker, kasi baker talaga ang may mga recipe. Ang may tabuan na kung di mo magkasinabot sa yung mga trabahante, o pinaka-important talaga yung baker na paano kapag lalayasan ka. Hindi mo alam ang proseso. Alam mo kung paano, kunti lang alam mo kung paano i-manage ang negosyo mo, pero sa mga pasikot-sikot hindi mo alam, mahirap. So, importante talaga na alam mo kung paano i-manage ang negosyo. Next question, how did you plan your business? So, sa akong sitwasyon, lisod ang sa pagplan sa akong negosyo kay katong time nagtrabaho pa ko sa kabikiri. Dayon siya kanang ang pinakalisod yun kay nag-resign ako September, pero pinayagan ako December na, ilang buwan. So kanang September
nagkuha na, nag-construct na. Nagsugod na og plano, pero nga time, wala ako. So, ang nagkuha na time, ako lang ginikanan. Ano nga time? Sa dito, kasi pamagi. So, may tabo, grabe kakapoy. Kaya, iniguli na ko sa akong trabaho, dito ko sa akong kuhan. Di pa kumato sa akong boarding house, dito ko sa lugar. Sa akong gitlang nga, dito ko nga bikiri. Dito na. So, grabe kakapoy. Ang sitwasyon mo kung nalugat duhay kung ikaw lang sa isa ka kumpanya, no? Sa kabikiri. Kay, lisod mag-train o ikapuli ni mo, trabahante. So, nag-train kong tao. Naipuli na ako. Yes. O pagkabok ang akong gitrain, kaya puli siyang trabaho. So, may tabo, di na kaya ang trabaho. Siguro, nakalipin kasi, di na pa siya, labi na dito ka, nabilang ka sa mga breads, na dito ka sa ako nga side man god, pula ra mo ko, ikan sa breads, sweets, cakes, ayan. So, ang napuli na ko, di nila kaya. So, mo to, maupat jud ang kuan, pinaka-kaliman siguro, ang murag nakakaya na kay ato nga time, December naman, so nag-open ko December 10. Lisod sa una, kay abi na mo og kanang daghan ang customer, ang kanang nga time. Pero, puro daghang gigama, so daghang ang so nahitabo, daghang daghang bahaw kay kita nga pwede man isog na yung kan isog na yung sasugod baka mo pala sugod so kato nahitabo o ito unti-unti gi-adjust yung mga tao yung baker ako nagkuha na lang so item nga nag-half din na lang kaya agi sa gamay ra ang production alisod magpapulong si tagama yung sibog ka pa ho kaya wapat ka pa sa akong pag-market pagsugod lagi moto isod yun ang business sa simula. So, next question. What are some challenges you've faced as a business owner and how did you overcome it? Kuan sa business talaga, marami talaga ang challenges, no? Stress talaga. Stress. Kasi, lalo na kapag kunti pala ang sales mo, doon ka na simula na sa kunting stress siguro. Paano kaya to? Mag-isip-isip ka. Saka sa employees talaga. Isa sa pinaka mahirap sa employees. Isa good kay yung pag-manage ng employees. Sabi na maraming mga matigas ang ulo, mag-absent, ilabi na kay sa akong dati hindi ako strict talaga no strict ako about sa quality sa product pero when it comes to manage sa mga employees no hindi ko alam kung paano hindi ako naging strict no alam ko naman ang proseso at saka mga patakaran sa usa ka bikiri dami yung mga penalties late no late at saka absences mga charge sa kung palpak ang trabaho o ang dami hindi ko niya ina-apply no hindi ko na-apply but siguro sa magkwanta sa buta na ba siguro no so dyan kaya ganun may nakikita so ang may tabo ng mura magsalig po ng mga trabante. So, mas magiging natin pagka-strict as an employer, no? Para ma-disiplina po ang mga employees. Minsan kasi na sa palagi mong concentrate ka sa business mo, mura ma-board bitaw ka. So, ang ginawa ko, marami talagang iniisip na paano, ano pa bang ibang negosyo. So, lisod ang mag-isip ka ng iba't ibang negosyo na hindi mo pa talaga na-control ang nasimulan mong negosyo. So, lalo na sa ngayon, no? Ang isa yung pag-control mo sa employees mo,
about sa kanang inventory, no? Kaya sasabihin ko ngayon kasi na encounter ko ang problem hindi lang sa ngayon ko na discover about sa yung mga tip ito tawag sa mga trabahante na ito encounter ko result grabe at saka isa po ni siya sa di ba challenge gusto niya sa challenge nga dapat dili ka mo 100% mo salay sa imong trabahante bisa pa kung sa ka-close o grabe nako isa ka kuha nga close yun so tulo na sila tulo yun akong kuha tulo na siya nga binuang na ko no binuang kwarta niya pero ang tag ginagmay ang kwarta kuhaon so ginagko libo-libo dili kaya tulo sila kabuo ayun di sa yun ayun isa pa na kana pong sila rin pasagdan kaya diya magod sa akong kuhan night time na binadaghan ang customer no ang customer so sila ra po ang muka either mo kung pilay mo assist mo assist duha tulo agi sa kadang customer no mga budang tinana so lisod po og katong cashier so ang may tabo mo isat ka pinakasayop nako na dapat okay ra to may mo assist pero sa assist lang dili sila pwede mo kuha sa kwarta sa kaha kaya may cashier sumunod usay ako nakita nga sayop nako so ngayon karon ako nang nakakuan na gusto mga akong kuan patakaran kung nag-meeting me mo to nga bawal na bisag kinsa mo ka sa kaha ang dapat ang cashier lang ang mukuha sa kwarta sukli na then may lime access dayon ang uban pod ang trabahante mukuha og kuan kanang product pero dili malista so pag check ako sa akong kuan sa akong CCTV walay bayad gihatag then pag check ko na ko sa notebook ilang lista wala po yung nakalista nga utang so ang kami nitabo ato daghan kong videos na ingatong nitabo ito nga so karon ako na pag meeting na mo dito na ko na improve nga ako pamagi kung paano i-handle ang mga problema sa dito. What qualities do you think every business owner should possess? Okay. Mura siya usa sa characteristics sa usa ka employer no or businessman. So usa na ang a quick learner no, quick learner kay di lang kay so usa ka estudyante o usa ka employee ang gitawag og quick learner kasi kay kung employer ka kung na kay mga suggestion dapat dali ka makasabot o dapat mo accept og kag ano ang suggestion ang isudod ang di kay business kung di ka creative labi na sa mga product ini live bitaw mga itsura or laing design about sa cakes so dapat i-improve nimo usa po ani nga makakatuon ka dito ka sa usa ka businessman po pinasa mga successful na nga businessman kasi siyempre dito ka makakuha og idea no dayon always think positive po kay pero di po na hindi maiwasan na minsan mag-think negative yun ang usa ka employer no kay na-experience na ako na kay labi na akong katong so akong istorya ganiya nga about the sales so lisod og mingaw ka nga lah gamay ra matag halin karon sa sul adlaw kung pa kataan maka-recover pa kata so dapat always think positive bisag think minsan mag-isip ka ng so kani pero tomorrow makana na po ka nga dapat kaya na ko ni kaya kumugi na usa ka kuan nga always think positive. Next question, did starting a business change you as a person? Oo.
kuan yun, ang business no. Ang malaki ang nagbago sa buhay ko simula nung nag-business ako. Kung ato i-compare sa usa ka employees no, so i-compare lang no, kaya nakaagi po kong employees. So, di po nato ikuan gid ang employees no, kaya nagkasa nga i-compare. Kasi natural naman nga i-compare nato no, kaya nakaagi po kong sa katrabante. Dako ang nabago sa usa ka employees pa ko, kaya employees man ko, bisig kung sa kadako imong sweldo, madako mo gamay, bro, easy ra gasto ng kwarta. Sa sweldo makana ka nga okay ra ni, priton. Total na po ko lang umabot nga sweldo. So man ako sa akong nakita. Sa akong pagsugod diha, lisod yun nang dapat yun nga kuha nang may matira kagang pera araw-araw umakit no nang maiipon mo kay lisod mga kay kanang kung kuha ng employer ka murag sayang nga ta sa kwarta ba kaya ta sa kwarta mo gasto kung na ba naging pero kung mayroon noon na trabahante magsildo din sabi usap po na yung mga kung yun kanang mga expenses na muna mahadlo ka mugas to pataka ay nga nagkamugas to o siguro kanang sobra-sobra kung tanaw ni mo nga liklik na yung negosyo dito na ka magsugod o kanang happy siguro no so, sorry ana mugas to ka o gusto palito ni mo muna siya kung dili sa ingon nagsugod pa lang ka then di po pwede nga ikuha mo sin kagalingon nga abi kay kanang amo na ka magsira lingkod amo na po ron na muna di na siya pwede kung sa ka-employer no kay sa tinuod lang no kanang negosyante para nako grabe kahago compare sa trabahante gyud kaya ang trabahante iguro na mo trabaho sa ilang task na no sa ilang gisugo nila na pero ang negosyante dalin kanang nako itong sa una no mata ka alas 3, 2 kay kuadyo ka nang mag-ready kasi mo kuan kay siyempre gamay ka trabante di dapat daghang kang mahimo din daghang kang mahimo kay daghang kang bayro nun nga gamay pa kag sales so dapat ikaw nga employer no kuan diwa kanang ikaw gyud mo mao mag tutok sa imong negosyo ilang kay sige ra kag lakaw-lakaw sige ra lingkod dapat imong tutukan gyud imong negosyo. Ang last question what advice would you give to those who plan to start a business? Any advice? Any advice? So kamo dong sa mga nagplan pa to build a business, make sure nga kabalo mo sa negosyo na inyong sudlan, no? Kay isa na po ng experience kay kay kung wa mo kabalo sa usa ka negosyo no, sa ka negosyo na yung sudlan na di ka kuan ko kung sa palaing mga idea o technique sa ito na yung mga challenge usap pa yung mga challenges no na maka-apekto sa business mga dapat kabalo jud sa imong negosyo nga sudlan isa na kay kwarta nya di ka kabalo mo kuan i-handle imong negosyo sa mga strategy imong kuan ma-apply so isod gyud dapat mo to nang careful ka sa imong pag decide sa imong negosyo nga sudlan. Thank you very much for Thank you, our teacher. Thank you for your time to answer our questions. Okay, salamat po.